Pansamantalang pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mga evacuees na umuwi sa kani-kanilang bahay kahit nasa alert level 2 pa rin ang status ng Bulkang Canlaon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Maya't maya ipinapasilip ng Bulkang Canlaon ang kanyang kariktan, habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng usok. Kung gaano siya kakalmado sa mga nagdaang araw, kabaliktara naman ang sitwasyon sa ibaba. Ang tanan nga wala nakabaton, hindi lang sa Facebook mamangkot, sa barangay hall kadto kay taga. Walang tigil ang pagpapadala ng ayuda ng mga LGU sa mga apektadong residente. Door-to-door ang paghahatid ng tulong sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana. Kung magbigay tayo ng ayuda na sa barangay, pila-pila, yung iba kasi paulit-ulit na lang sila na lang yung kumukuha. Based sa aming experience, kung i-door-to-door mo, lahat talaga sila, mayaman man o mahirap, madadalhan mo talaga ng ayuda. Para sigurado na lahat-lahat, pantay-pantay, mabibigyan natin. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa mahigit 100 milyong piso ang danyo sa agrikultura sa dalawang lalawigan. Umabot na din sa halos 30,000 individual mula sa 25 barangay ang apektado. Nagpulong naman ang Office of the Civil Defense Region 7 kasama ang Incident Management Team ng Canlaon City. Kasunod ang patuloy na paghahanda ng LGU at ang pagpayag na makauwi ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan kahit nasa alert level 2 status pa rin ang bulkan. As long as they are not inside the 4-kilometer permanent danger zone, okay lang is that we have to prepare them na kung sakali, paano natin sila maililikas. Kaya sabi ko nga, ang suggestion ko is that magkaroon ng simulation exercises, simulate, and ang kalaban natin is complacency. Nauna nang ipinatitigil ng LGU ang lahat ng social activity sa buong lungsod para sa kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, umabot na sa higit 11 milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Mula sa Canlaon City, Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.